Litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nagabot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba, nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay palitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria Saklolo ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanan, 55 years of Catholic broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Ngayon po ay Linggo, Pasko ng Muling Pagkabuhay, ika-31 ng Marso, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Umaasa si Tagbilaran Bishop Alberto Uy na mapagtatagumpayan ng bawat isa ang mga hamong kinaharap sa buhay sa diwa na muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon sa obispo, naway patuloy kumapit ang sanlibutan sa pangakong kaligtasan ni Jesus ng buong pananampalataya at lakas ng loob upang maipadama sa kapwa ang bagong pag-asa, lalo't higit sa pinanghihinaan at nawawala ng pag-asa sa buhay. Sinabi ni Bishop Uy na dapat panibaguhin ng tao ang sarili tungo sa kabutihan at isabuhay ang misyong iniatang ng Panginoon bilang mga binyagang Kristiyano, ang paglilingkod ng may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Batid ni Bishop Uy ang mananatiling pagsubok na kinaharap ng sanlibutan, lalo na para sa mga Pilipino na patuloy na nahaharap sa suliraning panlipunan at pangkalikasan. Dahil dito, tiniyak ng punong pastol ng Tagbilaran ang paninindigan laban sa mga programa at polisiya makasisira sa kapaligiran at mamamayan tulad ng reclamation projects, quarrying, sugal at maging ang paglaganap na ipinagbabawal na gamot na nakasisira sa pundasyon ng pamilya. Magbabalik ang mga balita mamayang 9:00. Ako inyong kapanalig Reyna Linda Tran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
Mula po sa Ronda Veritas Patrol, Koy Hipolito IMN, ayon sa PhilBox ay nagkaroon ng earthquake information number 1 at ang date and time ay ngayon po March 31, 2024, 7:04 ng gabi na mayroong magnitude na 4.8 at ang location po ay 25 kilometers southwest of Mamburao, Occidental, Mindoro. Ang intensity 4 po ay naitala sa Puerto Galera, Occidental, Mindoro at yung instrumental intensities, intensity 4 sa Mamburao, Occidental, Mindoro, City of Calapan, Oriental, Mindoro. Intensity 3 naman po sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro, Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines, ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Happy Easter mga kapanalig! Dakilain natin sa araw na ito ang Panginoong Jesucristong muling nabuhay. Isang mainit na pagbati po sa ating sa ating kapanalig na himpilan Veritas 846 sa pagdiriwang ng Emerald o 55th Foundation Anniversary. So happy anniversary Radio Veritas! Mabuhay po kayo at pagpalain nawa ng Panginoong Jesucristong muling nabuhay ang mga gawain at proyekto ng himpilan sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa mga susunod pang taon. Ako po, Sister Line Salazar ng Daughters of St. Paul at kasama ko si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul na bumabati din sa inyo. Happy Easter po! Yan. At syempre, kasama na rin po natin ang bagong co-host ng ating programang Ang Biblia Ngayon na siyang magiging tagapagturo natin ngayong gabi, broadcasting live sa studio ng Veritas 846, ang bagong sister ng Arca Ministry, ang Biblical Apostolate, si Reverend Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Ado. Magandang gabi po, Sister Line, Sister Rose. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapanalig. Napakaligayang anibersaryo para sa ating Radyo Veritas. Ika-55 anibersaryo po, lahat po tayo ay nagdiriwang at higit sa lahat, nagdiriwang tayo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Happy Easter po sa lahat. Yes, Father, kanina nandoon po kami sa San Carlos at tumatan kami ng anniversary. Napakaganda po ng pagdiriwang na naganap po sa San Carlos at maraming kapanalig ang nakiisa. So, thank you. So, Veritas, happy anniversary po. So ngayong gabi mga kapanalig, tatalakayin sa atin ni Father Ado ang paksang Pasko, ang kahulugan ng Pasko ng muling pagkabuhay sa ating buhay. So ibibigay sa atin yung biblical foundation ng pagdiriwang na ito at ano nga ba ang significance ng Pasko o Easter na pinagdiriwang natin taon-taon. At ano mga aral na mapupulot natin sa pagdiriwang na ito na magiging kapaki-pakinabang sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan po at marami pang iba ang ating pag-aaralan, kaya tutok lang mga kapanalig at markahan ang iyong Biblia sa Mark chapter 16 verses 1 to 7. Para makasunod kayo sa ating pag-aaral. At kung meron kayong reaction o opinion, kung nais nyo magbahagi sa tanong na ibibigay namin later, mag-text lamang sa 0918-837-4827 o mag-iwan ng comment sa comment section ng Facebook live feed. Samantala, manahimik po tayo sandali. Damhin ang presensya ng Panginoon sa ating puso para sa ating pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, salamat po sa pagkakataong nagkatipon-tipon kaming muli ngayong itinagdiriwang namin ang Pasko ng Pagkabuhay.
ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Ipadala niyo po ang inyong banal na Espiritu upang maging aming gabay ngayong gabi sa aming pag-aaral ng iyong salita. Bendisyonan po ninyo ang aming tagapagturo na si Father Adonis, ang aming mga kasama dito sa Radio Veritas 846 at ang lahat ng mga kapatid na nakikiisa sa pag-aaral namin ngayong gabi. Mapuspos nawa kami ng panibagong pananampalataya, pagmamahal at pakikiisa sa iyo at sa aming kapwa upang maging tunay na saksi mo sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Maria, Birhen ng Katotohanan, Ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas Iligtas mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako ang inyong kapanalig, si Bishop Juni Maralit po mula sa Diocese ng Buwak. Ugaliing makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sa Signal Cable Channel 313 at manood sa DZRB 846 Facebook page. Mga kapanalig, ngayong Easter season, ating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Kolosas. Kabanata 1, talata 13 at 14. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom
we have redemption, the forgiveness of sins. Ang tagumpay po ni Kristo mula sa kamatayan ay dahil sa kanyang pagliligtas sa ating mga kasalanan na ipinagpapasalamat ng sanlibutan. Kaya purihin po natin si Kristo at ipagbunyi ang kanyang muling pagkabuhay. Happy Easter po mga kapanalig! Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-damo ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. So nagbabalik tayo rito sa Veritas sa radio station. Happy Easter po. At ito po yung nais natin talakayin bago natin pakinggan muna ang pagbabalik at dinig ni Sister Lines. Ang Easter po ay nanggaling sa salitang Germanic English, no? Oestre o astre, na nangangahulugan pong pagsibol, no? O bukang liwayway pagdating ng liwanag. Pero wala pong Easter kung hindi ito nakaugnay sa Pasko, no? Ito po yung nais natin pag-usapan. Yung Pasko po ay nanggaling sa salitang Hebreyo na tinatawag na Pesach, no? Mamaya po ito yung ating pag-uusapan at ito'y isinalin sa Grego na Pascha at isinalin naman sa Latin na Pasqua, no? Kaya nga yung Italian, Spanish ito ay naging Pasqua. No, kaya minsan sa Tagalog ang gamit natin, ang tawag natin sa panahon na ito ay Paskwa. Pero napakaganda rin po dahil dito rin nanggaling yung salitang Tagalog natin na Pasko, no? Pasko, no? Kaya nga Pasko ng kapanganakan at Pasko ng pagkabuhay, no? Ng muling pagkabuhay, no? Ang ibig sabihin ng Pasko ay pag-alis sa isang kalagayan para pumunta sa isang kalagayan. Halimbawa si Jesucristo galing sa langit, umalis sa langit, bumaba sa lupa. No, ito'y Pasko ng kapanganakan. At ngayon naman po pinagdiriwang natin yung Pasko ng muling pagkabuhay mula sa kamatayan, ay umalis siya sa kalagayan na iyon at siya ay muling nabuhay, no? Kaya nga ang text natin na pagninilayan mga kapatid ay the Gospel of Mark chapter 16, 1-7. Ito po yung ebanghelyo na binasa natin kagabi, no, sa ating bihilya, no, ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ang katanungan po na maaari nating pagnilayan ngayon, na maaari ninyong sagutin, ibigay ang inyong karanasan, ito po: ano ang kahulugan ng Pasko ng pagkabuhay sa iyong buhay at ano ang karanasan mo dito, no? At ito po yung pagninilayan natin. Ngayon po, bumalik muna tayo kay Sister Lines para magbalik dinig doon sa nakaraang nating pagtuturo nung nakaraang linggo. Sister Lines? Dinig sa nakaraang katotohanan. Okay. Para po sa mga hindi nakapakinig ng ating programa last Sunday, March 24, si Father Rolly Garcia Jr. ang ating naging tagapagturo. Tinalakay niya ang Passion Narrative according to Mark, chapter 14, verse 1 to chapter 15, verse 47. Ang Passion Narrative sa Ebanghelyo ni Marcos ay nagbibigay ng malalim na pananaw sa paghihirap, pagpapakasakit at kamatayan ng Panginoong Hesus na magdadala sa tagumpay ng kanyang muling pagkabuhay. Ang pangyayaring ito ay may hindi matatawarang halagang teolohikal at espiritual para sa ating mga Kristiyano. 3 punto o 3 tagpo sa pasyon mula sa Last Supper hanggang sa paglilibing ng Panginoong Hesus ang binigyang pansin ni Father Rolly. Una, agony in the garden o yung paghihirap ng ating Panginoong Hesus sa hardin mula sa Mark chapter 14 verses 32 to 42. Pangalawa, paglilitis at pagkakapako ng Panginoon sa krus mula sa Mark chapter 15 verses 1 to 41. At pangatlo, yung pagliligbing o pagtatagumpay ng ating pagtubos mula sa Mark chapter 15 verses 42 to 47. Ang agony in the garden ay naganap
pagkatapos ng huling hapunan kung saan nagtungo si Jesus at mga alagad sa hardin ng Getsemani at sa Mount of Olives. Dito pinagpawisan si Jesus ng dugo, dulot ng matinding pagkabalisa at kalungkutan na nag-aabang na pagdurusa na kanyang babatahin. Pero sa kabila ng kanyang paghihirap, buong puso niyang ipinaubaya ang kanyang sarili sa kalooban ng Ama at kanyang sinabi, "Hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masunod." From Mark chapter 14 verse 36. Isa sa mga highlights ng istoryang ito, yung kanyang ganap na pagtalima sa banal na plano ng Ama. Sa harap ng matinding pagsubok, binanggit niya, "Hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masunod." Samantalang yung mga alagad ay natulog at di na kaya nang magbantay. Sa Ebanghelyo ni Marcos, makikita natin na yung mga alagad ay sablay hanggang sa huli. Binibigyang diin sa yugtong ito ng paghihirap ng Panginoon yung kanyang pakikibaka bilang isang ganap na tao na hinaharap lahat ng takot at pangamba. Pero sa bandang huli, isusuko ang lahat sa kanyang Ama na may magandang plano para sa kanya. Pangalawa, yung paglilitis at pagkapako kay Jesus sa krus. Humarap si Jesus sa mga otoridad at na religious at civil, kay Pilato at sa mga high priest, kung saan pinaratangan siya ng maling akusasyon. Sa katunayan, walang makitang sala sa kanya. Sa tagpong ito, kapansin-pansin ang pananatiling tahimik ng Panginoong Jesus. In the face of the injustice that he was experiencing, he remained silent. Dahil sa kanyang lubos na pagtitiwala sa banal na plano ng Ama sa kanya, hindi siya nagsalita upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Yung pangungutya at pagpapahiya na dinanas ni Jesus mula sa mga sundalo at madla ay sumasalamin sa lalim ng kalupitan ng kasalanan ng tao. Pero hinarap lahat ito ni Jesus ng may dangal. Magandang ma-realize natin at the end na tayo yung humahatol kay Jesus. Tayo ang nagpahirap sa kanya. Tayo ang dahilan ng kanyang pisikal at emosyonal na pagdurusa. Sa kanyang pagkakapako sa krus, pinagbayaran niya ang ating mga kasalanan. Binalot ng kadiliman ang buong lupain nung namatay si Jesus. Pagkatapos napunit ang tabing ng templo, nang ibig sabihin yung kosmikong kahalagahan ng kasalanan, kundi yung buong tinubos niya hindi lang yung taong nagkasala, kundi yung buong sangnilikha. Nung napunit ang tabing ng templo, nagkaroon tayo ng bagong akses sa Diyos, ng bagong tagapamagitan, ang Panginoong Jesus. Isang mahalagang detalye din sa pagkakapako kay Jesus sa krus, yung isang senturyon na matapos masaksihan ng kanyang kamatayan, nagpahiwatig ng isang pagpapahayag ng pananampalataya. Tunay nga na ang taong ito ay ang anak ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Marcos, ang senturyon ang unang kumilala kay Jesus bilang anak ng Diyos at hindi ang mga alagad. Pangatlo, yung paglilibing o pagtatagumpay ng ating pagtubos. Matapos ang kamatayan ni Jesus, buong tapang na hiniling ni Jose ng Arimathea kay Pilato yung katawan ni Jesus at inilagay ito sa isang libingan. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng paggalang kay Jesus at pagbibigay pa rin ng karangalan sa kanya kahit sa kanyang kamatayan. Nandun din ang mga babaeng nagmamasid sa malayo na nagsilbing saksi ng kanyang pagkakapako at paglibing. Nagpapahiwatig ito ng kanilang mahalagang papel sa kwento ng muling pagkabuhay. Wala nang alagad na natira sa tagpong ito dahil nagsitakbuhan sila. Sa dalawang versions ng resurrection story sa Gospel ni Mark, maliwanag na nandoon ang mga babae at sila yung naging saksi mula sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bagamat nagbukas ang Passion of the Lord sa pagkakalibing kay Jesus sa libingan, hindi ito nagtatapos ang salaysay. Dahil ang tunay na tagumpay ng pagtubos ay may sasakatuparan sa kanyang muling pagkabuhay na ipinagdiriwang natin ngayon, na nagpapatunay sa kanyang misyon na nag-aalok ng walang hanggang buhay sa lahat ng mananampalataya. Yung paglilibing ay mahalaga dahil ang proof ng resurrection ay yung empty tomb. Kaya napakahalagang detail yung inilibing ang ating Panginoong Jesus. So yan po ang naging pag-aaral natin with Father Rolly last Sunday dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Back to you, Father Ado.
Sige po, kaya po napakaganda ngayon, pagpapatuloy natin yung pinag-usapan nung nakaraang linggo sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon yung muling pagkabuhay, yung Paskwa. No? Ito pong paksa natin ngayon ay maaari kong hatiin sa dalawang bahagi. Una po yung biblical foundations, no, ng Passover o ng Paskwa, kung saan ba ito nanggaling. At yung pangalawang bahagi ay yung ipinagdiwang nating vigil o Paschal Vigil, bihilya ng Paskwa kagabi at yung mga elemento roon. No? Ngayon po yung salitang Paskwa na nanggaling sa Hebreyong Pesak o yung verb na pasak ay unang binanggit doon sa napakahalagang kapitulo sa aklat ng Exodus. Ito yung Exodus chapter 12, no? Dahil dito sa Exodus chapter 12, dito makikita yung mga unang pagkakataon kung paano ginawa ng mga Israelita yung pagdiriwang ng Paskwa, no? Ng Passover. Na makikita natin na ang buwan o yung month na pinagdiriwang ang Pasko sa mga Hebreyo ay yung month of Nisan, no? Ito ay between March and April, no? Ito yung spring time sa kanila, no? At sabi ron sa Exodus chapter 12, sa month ng Nisan, yung ika-10 araw kailangan nilang pumili ng isang kordero. Kordero without blemish, ibig sabihin na walang kapintasan, walang mantsa, no? Ika-10 araw. At sa ika-14 na araw, 14th of Nisan, siguro bago maggabi kasi yung araw ng mga Hudyo nagsisimula sa paglubog ng araw nung nakaraang araw, no? So 14th of Nisan, pag lumubog na yung araw, magiging 15th of Nisan na. Kaya 14th of Nisan, kailangan nilang patayin yung kordero, siguro mga bandang alas 3, no, ng hapon. Kasi alas 4, alas 5, baka magtakip silim na. Ibig sabihin, hindi na 14th of Nisan yon, 15th of Nisan na yun. Kaya sabi roon, pumili at sa 14th of Nisan ay patayin yung isang kordero, no? At sabi roon, without blemish, walang mantsa, no? Walang maipipintas, no? At walang butong nadurog, no? Sabi sa Exodus chapter 12 verses 46, kapag itong kordero na ito ay kinain na, dapat walang butong madudurog. Makikita natin ito mamaya sapagkat ito lahat ay naganap kay Hesukristo, no? Ngayon, pag gabi na ng 14th of Nisan, ito na yung Passover proper, yung Paskwa na, no? Ngayon, yung ginamit na salita rito, unang-unang ginamit yung salitang pasak o pesak o yung Paskwa ay sa Exodus chapter 12 verse 13. Ito yung inutusan ng Diyos, si Moises, na sabihin sa mga Israelita na kapag pinatay na yung korderong walang dungis, yung dugo ay ipahid sa hamba ng mga pintuan. At dito sa Exodus chapter 12 verse 13, dito nangyari na dadaan kasi yung Panginoon para patayin yung mga panganay sa Ehipto. No? Pero dahil may dugo ng kordero sa pintuan ng mga bahay ng mga Israelita, lalampasan. Walang mamamatay doon sa tirahan. At dito unang ginamit itong salitang pesak o Paskwa, ibig sabihin lalampas. No, lalampas sa isang kalagayan ay makakaligtas, no? Ibig sabihin kalagayan ng kamatayan, dapat mamamatay sila pero hindi, nakalampas sa kamatayan, no? At napakaganda nitong mensahe nitong Paskwa, no, na tayo rin ay inaanyayahan na ngayon lalo na pinagdiriwang natin yung Pasko ng muling pagkabuhay, no, na nakalampas na tayo at lalampas tayo, no, dahil dito sa espiritu ng kapistahan na pinagdiriwang natin, no. Ngayon po ay inaanyayahan namin kayong sumagot doon sa ating katanungan, ano ba ang kahulugan ng Pasko ng pagkabuhay sa iyong buhay? O ano ang iyong karanasan dito, no? Kayo po ay inaanyayahan na mag-share, no, sa ating text line 0918-837-4827. O magpadala ng comment sa ating comment section sa FB live stream. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanan, 55 years of Catholic broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras ay 30 minuto makalipas ang 8 ng gabi.
Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo. Ako po si Father Adonis Saclolo ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Yan. At ako naman po si Sister Line Salazar ng Daughters of St. Paul. At Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul. Kanina po, napakaganda ng pagtuturo na ginawa ni Father Ado kanina. So, marami nang na-discuss tungkol sa biblical foundation ng Pasko. So Father, magpatuloy niyo po yung iyong pagtuturo. O sige po, no? Pinag-usapan natin yung kordero na nagligtas sa mga Israelita, yung dugo ng kordero sa aklat ng Exodus. At sa aklat ng mga propeta ay may binanggit din dito. Ito yung sa Isaiah chapter 53. Ito naman yung kordero, no, na mag-aalis ng kasalanan ng mga tupang naligaw. No? Sabi roon na we are like sheep that have been strayed. No, pero itong kordero na ito, siya yung kumuha ng kasalanan ng mga naligaw. Kaya nga sa ebanghelyo, napakaganda, lalo na sa ebanghelyo ni San Juan, sa chapter 1, the Gospel of John chapter 1 verses 29 and 36, dalawang ulit na sinabi ni Juan Bautista habang itinuturo si Jesus, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So dito sa ebanghelyong ito, sinasabi na si Jesucristo ay ang kordero, no? At napakaganda dahil nung namatay si Jesucristo, no, sa John chapter 19 verses 14, verses 31, verse 31 and 42, tatlong verses, sinabi sa ebanghelyo ni San Juan, namatay si Jesucristo sa araw ng paghahanda, preparation day. Preparation day, ang ibig sabihin ng preparation day sa mga Hudyo, ito yung araw bago magsabat, no? Ibig sabihin Biyernes, no? Biyernes. Kaya nga naghahanda sila para sa Sabat kasi wala na silang gagawin. Paglubog ng araw ng Biyernes, wala na silang magagawa kaya kailangan nilang maghanda. Pero may detalye rito sa Ebanghelyo ni San Juan na sinabi na yung preparation day ay paghahanda sa Sabbath, and that Sabbath is a high day. Ngayon po kailangan nating linawin ng kaunti, yung Sabbath ay mahalaga na, kaya kailangan paghandaan. Pero minsan kapag natapat yung Sabat sa isang napakalaking kapistahan, tinatawag yung Sabat na high day. So ibig sabihin, nung namatay si Jesucristo, preparation day, Biyernes, yung Sabat na darating, yung kinabukasan na darating, high day, ito yung Passover. So ibig sabihin sa Ebanghelyo ni San Juan, namatay si Jesucristo, isang araw bago yung Passover. Ngayon, bakit kaya siya namatay isang araw bago mag-Passover ayon kay San Juan? Kasi po, uulitin natin, kung yung Passover ay 15th of Nisan, pinapatay yung mga kordero ng 14th of Nisan. No, kaya nga, Biyernes, namatay si Jesucristo, no, para tuparin din yung sinabi ng Exodus na papatayin yung kordero na walang dungis, no, sa 14th day of Nisan. Pero ang maganda, di ba sinabi rin po ron sa Exodus, chapter 12, na at the 10th day of Nisan, sa ikasampung araw ng Nisan, pipiliin yung kordero. Pag binasa natin yung mga ebanghelyo, lalo na kay San Juan, yung ikasampung araw o yung 4 days bago namatay si Jesucristo, ayun yung araw na pinag-usapan ng mga religious leaders, ng mga otoridad sa Jerusalem, na mamatay si Jesucristo, na kailangan siyang mamatay. Ibig sabihin, pinili nila yung kanyang kamatayan. Kaya po, lahat ay nagpapatungkol kay Jesucristo bilang kordero. At hindi lang po yun. Naalala natin nung si Jesucristo ay nakapako sa krus at siya ay namatay na, magsasabat na, nagmamadali na yung lahat. Kaya nga, kailangan ng baliin yung mga binti, no, ng mga nakapako sa krus. Pero nung pinuntahan si Jesucristo, patay na siya. No? At inulos na lang yung tagiliran niya, kaya yung tubig at dugo ay umagos, no? Ang ibig sabihin nito, natupad pa rin yung sa Exodus, no, na sinabi na yung korderong pang Pasko ay hindi babalian ng kahit anong buto. No, kaya nga marami pa pong mga bagay sa bagong tipan patungkol dito, no? Pero bibigyan lang po natin ng mga kaunting pagbibigay diin, no, gamit ang ebanghelyo, no? Kaya nga makikita natin kahit si San Pablo sa 1 Corinthians chapter
5 verse 7, sinabi niya no, na alisin na yung mga lumang libadura. No? Kailangan tayo maging katulad ng tinapay na walang libadura. Bakit? Sapagkat ang ating korderong pangpaskwa ay naisakripisyo na. No? For our Paschal lamb has been sacrificed. Si San Pedro rin sa 1 Peter ay ganun din yung sabi rito, we were redeemed not by gold or silver. Hindi raw tayo tinubos sa pamamagitan ng pilak at ginto, but by the precious blood of Christ, the Lamb without blemish. No, kaya nga sa tradisyon ng Biblia, lalo na sa Bagong Tipan, yung korderong pangpaskwa na nagtawid sa kamatayan sa mga Israelita ay nagaganap kay Hesukristo. No, kaya nga makikita natin sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa Ebanghelyo ni San Juan, very unique yung Ebanghelyo ni San Juan kasi sa Ebanghelyong ito, tanging nangyari na 3 beses pumunta si Hesukristo sa Jerusalem para magpaskwa. Yung sa mga Ebanghelyo Sinoptiko, talagang 1 beses lang dumiretso si Hesukristo sa Jerusalem para magpaskwa at ayun na yung kamatayan niya. Sa Ebanghelyo ni San Juan, pabalik-balik siya. Pero makikita natin mula sa chapter 12 ng Gospel of John, hindi na binanggit na si Hesukristo ay pupunta sa Jerusalem para ipagdiwang yung Paskwa ng mga Hudyo. Kasi before, chapter 2, chapter 6, laging sinasabi, malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Pero sumula sa chapter 13, alam natin yung chapter 13 ng Gospel of John, ito na yung Book of Glory. Papasok na si Hesukristo sa kanyang kaluwalhatian sa pamagitan ng pagkakapako sa krus. Hindi na binanggit na Paskwa ng mga Hudyo. Sinasabi na lang Paskwa. Kaya sabi ng mga ibang nag-aaral, yung Paskwa na magaganap sa Ebanghelyo ni San Juan ay hindi na Paskwa ng mga Hudyo, kundi Paskwa na ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin, no, yung korderong mamamatay at yung dugo niya ay ibubuhos, no, para lahat ng tumanggap kay Hesukristo, sumapit man yung kamatayan ay hindi mamamatay, no? Palaging babangon sa buhay. At ito mo nga po yung pinag-uusapan natin ngayon, napakagandang pagnilaya natin dahil ito yung Ebanghelyo kagabi, yung Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 16, verses 1 to 7, wala si Kristo sa libingan. Wala si Kristo sa libingan. At ito po yung sinasabi sa atin ng araw na ito. No? Ang kamatayan ng tao ay iba't iba. No, maaring hindi pa tayo physical na patay, pero may tinatawag na ontological death, no? Ang tao pwedeng buhay pa pero patay na, parang zombie, no? Ang ibig sabihin, nabubuhay tayo na walang kahulugan ang buhay, no? Ibig sabihin, walang lasa yung buhay. Takot harapin yung umaga, takot harapin yung mga problema, walang lakas. Bakit? Kasi nakakulong doon sa isang maliit na libingan. At iba-iba yung libingan na pwede natin paglagyan. Mabibigat na suliranin, no, maaring mga taong nagpapahirap sa atin o kaya kabiguan ng nakaraan. No, ito yung mga libingan na maaari natin paglagyan o kaya naman mga kasalanan, pagkaalipin sa mga kasalanan. Gusto na natin kumawala pero paulit-ulit tayong namamatay, no, sa espiritu at kaluluwa dahil bumabagsak tayo sa kasalanan. Nakakulong tayo ron sa libingan na yun. Kaya napakaganda na maunawaan natin ngayong araw na ito, merong isang Diyos na namatay at ibinibigay yung dugo para sa atin, para yung kamatayan na pumapatay sa atin ay lalampasan tayo at makakalabas tayo sa libingan. Kaya nga sabi ng Ebanghelyo ni San Marcos, sabi ng anghel, wala si Hesukristo rito. Bukas na yung libingan, pwedeng humakbang palabas. Kung meron mang paanyaya sa atin ang araw na ito, mga kapanalig, pwede nang humakbang palabas. Ano man yung kinalalagyan nating libingan o kadiliman, pwede nang humakbang palabas, no? At ngayon, sa Sister Line, Sister Rose, ito yung unang bahagi. Father, ang ganda ng paliwanag mo ng ontological death na maaring nararanasan ng mga ating kapanalig. Ano? Yes, yung Sister. Parang nalibing ka sa isang sitwasyon na wala ng meaning ang iyong existence, yung buhay mo. Buhay ka pa pero parang patay na. Ang ganda ng reflection mo dun, Father. O kaya naman po, yung nakalibing ka dahil sa takot, hindi ka na makagalaw. Yeah. Napakarami mong kinatatakutan. Wala ka nang gustong gawin. Basta dito na lang ako. Nakalibing ka sa yung comfort zone. Ayan, yung napaparalisa ang buhay mo. Sabi diyan, Sister, pag binasa natin yung sinasabi ni Sister Rose, yung sinasabi ni Sister Lines, yung takot, natatakot ka, sinabi sa sulat sa mga Hebreo, chapter 2, verse 14,
ang diablo raw ay ginagamit yung takot natin sa kamatayan para alipinin tayo. Ang ibig sabihin sa lahat ng takot natin, sa likod nun ay gumagalaw yung diablo para alipinin tayo. At totoo nga naman, yung takot talaga sa kamatayan, minsan hindi naman talaga yung takot na physical na kamatayan. Yung takot sa kamatayan, minsan yung mamatay ka sa iyong sarili. Ano ba yung ibig sabihin ng mamatay ka sa iyong sarili? Magpatawad, mahalin yung kaaway, no? Ibigay yung oras sa kulungan, sa mga ospital. No, minsan ito talaga yung takot natin. Bakit? No, kasi nga kung walang karanasan ng muling pagkabuhay ang tao o wala siyang buhay na walang hanggan sa loob, mahirap magbigay ng buhay. No? Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, no? Give what we do not have. Yeah, sabi ni St. Thomas Aquinas, you cannot give what you do not have. Kaya nga itong kapistahan, no, ng Pasko, ng muling pagkabuhay, ibinibigay ng Diyos yung buhay na walang hanggan sa atin para ano, no, para tayo rin ay lumabas sa ating sarili, sa mga libingan natin, humakbang at ibigay yung buhay natin, no? So Sister Sister Rose, puputulin ko na to dahil meron pang isang bahagi na gusto kong bigyan ng pansin. Ang ikalawang bahagi po, pinaliwanag natin ng kaunti yung biblical foundation ng Passover, ng Paskwa, ay yung ginanap na bihilya kagabi, no? Yung vigil, Paschal Vigil, may 4 na bahagi siya. Yung service of the light, yung liturgy of the word, yung liturgy of baptism, at yung liturgy of the Eucharist. Lahat ng elemento na ito ay mahalaga po sa Paskwa, no? Unang-una po, yung liturgy of the light, actually ito yung mahalaga sapagkat ano yung unang ginawa kagabi, no? Yung rite of the light, no? Nagliyab, nagpaapoy, no, sa gitna ng dilim. Sa Eastern churches, sa Eastern Orthodox, minsan ginagamit ng Catholic Church yung isang ritual na bago sindihan yung kahoy para mag-apoy, yung apoy ay nanggagaling sa taas. At bababa at saka magliliyab, magliliwanag. Pero malalim yung tradisyon na yon sapagkat sinasabi noon, yung langit ay bumaba sa lupa. Yung liwanag ng langit ay bumaba sa madilim na sanlibutan. No? Nakikita natin yan. Pagkatapos noon, di ba, sister, pagkatapos nun, anong gagawin, no? Yung sisindihan na yung Paschal candle, no? At yung Paschal candle sa ritual natin, sa rito natin ginawa, ito yung kumakatawan kay Hesukristo kasi itong liwanag ng kandila, habang nagbibigay siya ng liwanag, natutunaw siya, namamatay siya, no? No, di ba? Kaya nga ito yun, kaya sinasabi, di ba? Inawit natin, Christ is our light and our salvation. No? At pagkatapos nun, papunta na tayo ron sa loob at aawitin yung Paschal Preconium o yung Pregon Pascual o yung Exultet. At doon, sinabi roon, this is the night in which Christ has destroyed death. No? This is the night which the Lord conquers evil. No? Ibig sabihin, yung liwanag ni Jesucristo ay iwinasak yung kadiliman ng kamatayan. O kaya nga malaki yung sinasabi sa atin doon. At higit sa lahat, sabi rito, yung liwanag ni Jesucristo ay nawa ay magpaliwanag sa ating mga isipan na nadidiliman ng kasalanan. Ito pa isang kahulugan ng Paskwa kasi. Ang totoong pumapatay naman talaga sa tao kahit buhay pa tayo ay yung kasalanan. Kaya nga, yung dugo ng kordero, dugo ni Jesucristo ay para pagbayaran yung kasalanan na yun. At isang ritual o rito na ginawa natin ay yung liwanag din, no? Na anyayahan yung mga nasa dilim para lumabas, no, sa liwanag. Ang liwanag ng Panginoon ay hindi naman para husgahan yung ating mga kadiliman. Ang liwanag ng Panginoon ay para pakita na nasa dilim tayo, pero hindi tayo kinukundina, hindi tayo inaakusahan, pero pinapakita yung daan papalabas sa kadiliman. Ito po yung unang bahagi ng ritual natin kagabi, no? Ngayon po, bago tayo magpatuloy, no? Inaanyayahan namin kayo yung mga nais mag-share, magbahagi, no? Pwede po kayong mag-text, no, sa ating landline, sa ating text line. Asa na yun? 0918-837-4827. Okay. O kaya naman po sa ating Facebook Live, magpadala po kayo ng comments. May mga bagay na nasisira ngunit nagagawa ng paraan para lamang mapakinabangan tulad na lamang ng bisikleta, damit, sapatos at iba pa. Daddy, nasira yung bike ko. Tara anak, ayusin natin. Mami, napunit yung shirt ko. Sige anak, tara, ayusin natin. Daddy,
Mami, nasira po ang favorite na sapatos ko. Anak, okay lang yan. Nandito lang kami ni Mami. Tutulungan ka namin. Oo nga anak. Ano, tara ayusin natin? Daddy, magkaaway po ba kayo ni Mami? Oo anak. Yung daddy mo kasi hindi makaintindi. Daddy, Mami, tara, ayusin natin. Ang isang bata ay nangangailangan ng buong pagmamahal at paggabay ng kanyang kapwa magulang simula pagkabata hanggang sa paglaki. Ang hindi sapat na pagkalinga sa anak dahil lamang sa hiwalayan ay magre-resulta ng trauma na maaaring niyong dalhin sa pagtanda. Protektahan ang mga bata, gawing buo ang pamilya. Tara, ayusin natin! Isang paalala mula sa CBCP Episcopal Commission on Social Communication, Society of St. Paul, Communication Foundation for Asia, EWTN, TV Maria, Veritas 846 at nang himpilang ito. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo rito sa ating station. Magpapatuloy po natin, sister, no? Pagkatapos nung pinag-usapan nating service of the light o yung rito ng ilaw o yung tinatawag na ancient rite of lucernarium, papasok na po yung liturgy of the word and then yung liturgy of baptism. Kaya kung mapapansin natin sa mga binasang pagbasa kagabi, actually siyam siya, no? Makikita natin yung elemento ng liwanag at ng tubig, no? Yung sa unang pagbasa sa Genesis chapter 1, creation, at ang unang nilikha ay liwanag, no? Yung pangalawa naman, yung ialay si Isaac. At ito yung tinatawag na night of faith, no? Yung night of faith, si Abraham, para siyang pumasok sa kadiliman kasi hindi niya maunawaan ba't pinapagawa sa kanya ng Diyos, no? Pero dahil ama siya ng pananampalataya, kahit hindi niya naunawaan, sumunod siya sa kalooban ng Diyos. At nakita niya yung bunga. Kaya nga sabi ron, bandang huli ng pagbasa, pinagpala siya, pero naging pagpapala rin siya, no? He was blessed and he became a blessing. Yung pangatlong gabi ay yung gabi ng paglaya, no, ng mga Israelita mula sa Ehipto, no? At makikita natin yung liwanag, doon ay yung haliging apoy na gumabay sa kanila. Pero nandun din yung elemento ng tubig. Yung tubig ay pumatay doon sa mga nang-aalipin sa kanila, no? Ibig sabihin pinalaya sila pero may namatay, no? At nakikita natin yung sa pang-apat naman, ito yung Isaiah na, no? Mula sa aklat ni Isaiah chapter 54. Ito naman yung bayang Israel na minamahal ni Yahweh pero nagtaksil, naghanap ng ibang magmamahal. Pero iniwan siya nung minamahal niya. At sinabi rito na si Yahweh, no, ay kinukuha uli siya at pinapakasalan. Pero inulit dito yung kasaysayan ng panahon ni Noah, no? Dahil naalala ni Yahweh na pinangako niya na hindi ko nagugunawin sa pamamagitan ng tubig ang tao. Makikita natin yung elemento ng tubig dito, ayaw nang patayin ng Diyos, no, ang tao sa pamamagitan ng tubig, no? Kaya nga sa nangyari sa Red Sea, ang pinatay na lang ng Diyos ay yung pumapatay sa tao, no? Kita rin natin sa susunod, sa panglimang pagbasa, yung Isaiah 55. Andito rin yung elemento ng tubig kasi ikinumpara yung salita ng Diyos sa ulan, no? Nababagsak mula sa langit, pupunta sa lupa, pupasok sa ilalim ng lupa, hindi babalik sa langit hanggat hindi nagagampanan yung dapat gawin. At alam naman natin yung salita ng Diyos, ito si Jesucristo na nagkatawan tao, no? Pumunta sa lupa, hindi lang sa lupa, nilibing, pumasok sa ilalim ng lupa. Pagkatapos noon nagampanan niya na yung dapat gawin, bumalik na siya sa langit nung ascension, no? Nakita natin itong elemento ng liwanag at tubig. Pagkatapos yung kay Baruch din, kay Baruch, magandang basahin dito, yung mga taong lumayo sa Diyos, sabi ay itinakwil ang liwanag. Ngayon inaanyayahan uli silang maglakad sa liwanag. Makikita natin yung liwanag at dilim. Yung pangpito, yung mula kay Propeta Ezekiel, dito naman yung mga Israelitang nasa exile, di ba? Mga alipin uli. Pero sabi rito, wiwisikan sila ng tubig, lilinisan yung kanilang puso at espiritu, at bibigyan sila ng pusong laman, no? Makita natin yung elemento ng tubig at liwanag. At pagkatapos noon yung New Testament na, no, yung Romans chapter 6, eto na malinaw yung baptism.
So, sabi rito ni San Pablo na si Jesucristo, nung tayo bininyagan, nakaisa tayo sa kamatayan ni Jesucristo sa pagkabuhay. Ang ibig sabihin nga ng tubig ay mamamatay yung lumang tao, yung buhay ng kasalanan, at aahon yung bagong tao. Ayun yung pakikibahagi natin sa binyag ni Jesucristo. At yung ebanghelyo, yung pinag-uusapan natin ngayon, Mark chapter 16, 1-7, ito na nga, nagwagi na yung liwanag sa dilim. Nabuksan yung madilim na libingan at inaanyayahan yung taong lumabas. Ito yung sinasabi sa atin ng mga salita ng Diyos, napakaganda, liwanag at tubig. Ang gusto lang sabihin sa atin ng Diyos, ang totoong kalaban natin ay kasalanan at kamatayan. Hindi tayo kalaban ng Diyos. Ang katotohanan nga, kinalaban niya yung kalaban natin. No, siya yung pumasok doon, si Jesucristo, sa kamatayan at kinuha yung kasalanan sa kanyang katawan, no, para tayong lahat ay lumaya, no. Ngayon, bago natin basahin yung mga message, no, Sister Line, Sister Rose, yung huling bahagi ng Paschal Vigil, ito na yung Liturgy of the Eucharist. Maganda ito kasi yung Passover ng mga Hudyo, hindi lang naman siya tungkol sa kordero. Tungkol din siya sa unleavened bread, no, sa tinapay na walang libadura, no. At makikita natin na si Jesucristo rin, sinabi niya, no, sa John chapter 6, ako yung tinapay na nagmula sa langit. Kaya nga sa liturhiya ng Eucharistia, nandun yung dugo ng kordero na nagbibigay ng bagong tipan. Pero nandun din yung tinapay na walang libadura, kasi yung libadura, ayon kay San Pablo, ay simbolo ng kasalanan. Yung tinapay na walang libadura, si Jesucristo, isang Diyos, no, na naging tao na walang kasalanan, na inalay yung kanyang sarili, nagkawasak-wasak, hinati-hati yung katawan, yung tinapay, no, para buuin yung mga taong wasak. Ibinigay yung kanyang dugo bilang kordero para gamutin yung mga taong nagdurugo yung puso, yung kaluluwa, sugat-sugat, no, para paghilumin. At ito mga kapatid, no, yung pwede nating pagnilayan, no, na totoong napakalaki ng kahulugan ng Pasko ng pagkabuhay sa ating lahat, no. So Sister Line, Sister Rose, meron ba kayong maidadagdag para sa kaliwanagan ng ating mga kapanalig? Maraming salamat sa iyong napakagandang pagtuturo, Father. In such short a time, talagang na-summarize mo yung mga readings kagabi, ha. Thank you very much, Father, sa iyong sharing. So ngayon tingnan natin yung mga messages mula sa ating mga kapanalig. Father, baka meron mga text messages Sister Line, Sister Rose, may nag-message sa atin, si Mrs. Elizabeth Marsan. Sabi niya, today, Father, I pause to remember how it must have been that day between your son's crucifixion and his resurrection. Thank you for all your sacrifices. Amen. Nagpapasalamat po siya, no? Si Elizabeth Marsan, no? Meron pa rin po rito bumabate, no, si Kapanalig 7323, sabi rito, Amen, Happy Easter po Sister Line, Sister Rose, Father Adonis. Happy 55th Emerald Anniversary Radio Veritas. Mabuhay and more anniversaries to come. God bless everyone. Nandun pa kaya tayo sa more anniversary? Okay. Father, dito mula sa FB natin, no, mula kay Rosalie Bogoluca, sabi niya, Amen! Well explained, Father Adonis. So thank you for your sharing, Father. Meron pa rito, yung last na nag-message dito, Sister Line, sabi rito, let me draw my strength always from the power of your resurrection. Jesus. Happy Easter. Easter people, give us all kapanalig Opi of Bukawi. Naalala ko rito yung sinabi ni St. John Paul II, Sister Line, sabi ni St. John Paul II, we are an Easter people and Alleluia is our song. No? Hallelujah is our song. Ang ibig sabihin, hindi tayo nilikha para sa libingan at yung kamatayan, hindi ayun ang huling salita sa ating buhay. No? Meron pa ba dyan, Sister Line, sa FB comments? Sister Rose? Meron po tayo dito mga pagbati mula kay Carlani Sagpalaon. Happy Easter Sunday po. Mula naman kay John Anonical May Pikakaya, and Christ is risen. At Rosalie Bogo Luces, Penny Coloma, at si Laina Casile Aura. Nanonood daw po sila at bumabate ng happy Easter sa atin.
Ayan. Father, meron ka pa bang message dyan? Wala na, sister. Wala nang messages dito. Okay. Actually, Father, dito sa FB, marami sa ating nanonood. Mhm. Meron dito from Iloilo, si Candy Akiman, watching from Iloilo, kay Bobby Abalos, Happy Easter, Eden Tamayo, ayan. Sila po ay shout out sa mga nanonood sa atin sa FB. Meron din si Josephine Mempin, Happy Easter. Jesus is risen, Alleluia. Watching from Muñoz, Nueva Ecija. Ayan, si Warren Gumangan is watching. Marlon Mabuti, amen. Sabi niya kay Flor Rodriguez, Happy Easter Sunday po. Ayan. Sister, meron pa ba dyan? Nabasa na yata yung iba. Si Nila Claro, humihiling. Ito, request for healing, financial blessing, and miracles for Rosario Adriano and for all the souls in purgatory, lalo na si Eulalia Casimiro. Ayun, pagdasal po natin sila. Father, meron ka pang gustong i-share tungkol din sa, especially sa, although meron ng pastoral application yung sharing ni Father kanina, so baka meron ka pang gustong idagdag sa yung paliwanag, Father. So ayun nga, sister, no, pastoral application kung pag-uusapan natin, napakaraming tao ang actually they contemplate, no, suicide, tapusin yung kanilang buhay. Maraming mga pagkakataon na nakausap ko yung mga taong ganito, no. Nagtatanong ako minsan, ano ba yung nawala, no? Bakit wala nang lasa yung buhay? Iba't iba yung dahilan, pero sana kung totoong lalalim yung relasyon natin dito sa Diyos, no, kay Jesucristo muling nabuhay, at makakakuha tayo ng lakas, no, dito sa ibinibigay niyang regalo. Kasi hindi mawawala yung maraming problema, mga krus na pinapasa, nandyan palagi yan, no? No, pero habang nabubuhay tayo, tama, nandyan yan. sister. Kung papatayin tayo nitong mga mabibigat na sitwasyon pinagdadaanan natin, ang ibig sabihin, wala tayong lakas na pinagkukuhanan. Sariling lakas lang natin. At mahirap yun. Kung sariling lakas lang natin, mabibigat na suliranin sitwasyon, babagsak tayo. Ontological death. No, pero kung meron tayong pinagkukunan ng lakas, no? Sabi ni San Pablo, kapag ako ay mahina, doon malakas ang Diyos, no? It is when I am weak, it is then that God is strong, no? Kung aminin natin na wala tayong lakas, pero may lakas yung Diyos, no? Dahil yung muling pagkabuhay ay lakas ng Diyos, babangon at babangon tayo. Kahit ilang beses madapa, ilang beses malugmok, pwedeng bumangon, pwedeng magsimulang muli, no? Kaya nga Easter, Easter is bukang liwayway, no? Palaging tapos na yung gabi, mag-uumaga. Yes. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, do not be afraid, I have conquered the world. So, yun ang panghawakan natin. Huwag tayong magpadala sa bulong ng kadiliman. Yes. Yes, So, salamat po. napakaganda ng ating napag-usapan ngayong gabi. Father, thank you very much for your sharing. Salamat din Mga po. kapanalig, salamat po sa inyong pagtutok. And I'd like to take this opportunity to thank you all. Ito na po yung last kong pagsama sa program. So mga kapanalig, salamat po sa mahabang panahon na nagkasama tayo dito. Si Sister Rose na po ang magiging co-host at ni Father Adonis. Silang dalawa na po ang mag-handle ng program sa mga darating na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Salamat po! At ako po si Sister Lines at kasama si Father Rolly na nagpaalam na rin last Sunday. Ito na rin po yung huli kong pagprograma kasama ni Sister Rose at Father Adonis. Salamat, Sister Lines, sa napakaraming taon na ikaw ay naglingkod dito sa Ang Biblia Ngayon sa Radio Veritas. Salamat, Sister Lines. Nagpapas-over ka na. Mula dito sa kalagayan na ito, ibang mission naman. Ipanalangin mo kami ron at ipapanalangin ka namin. Ako po si Father Adonis ng Arkham. Father, hingin po namin ang iyong blessing. Opo, sige po. At sa blessing sa mga kapanalig. Sige po, ngayon po ay tanggapin natin ang pagbabasbas mula sa pagkapari ng nag-iisa nating Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Alleluia, alleluia.
Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Thank you very much, Father Adonis. Mga kapanalig, salamat sa pagtutok. Susunod na po ang Cenacle sa Veritas. Sa ngalan po ng ating mga co-pilot sa studio, sa ating PA, at sa ating technician, of course, si Father Adonis, nagturo sa atin. Ako po ay Sister Line Salazar ng Daughters of St. Paul. Ako naman po Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul. Father Adonis Saclolo ng Ministry on Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila. Kami po ay nag-iiwan sa inyo ng Sumainyo ang katotohanan. Ako ang inyong kapanalig Bishop Reynaldo G. Evangelista mula sa Diocese of Imus. Ugaling makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, sa Signal Cable Channel 313 at manood sa DCRB 846 Facebook page. Kapanalig, ngayong Easter season, ating pagnilayan ang sarili